Every time nagkakandak kami ng March 18 anniversary, nag-uniforme kami sa labas, nagkakaroon kami ng motorcade with proper uniform. Puro sir, nung anniversary hindi pa kami dito sa sir. Kaya naguro kami dyan. Yun ang problema. Bakit kayo ang nasa hindi kami pwede? Bakit pag iba pwede? Ano ang ibig sabihin yan? Sabotahe? Aba, ang tropa ng Philippine Marines, sila na ang sinisigaan ng tropa ng MNLF. Tinataasan man naman ng boses. Panoorin natin to. Ito ay pinadala sa akin ng isang netizen at ito yung kanyang message sa akin. Panoorin natin tong content ng MNLF. Sila mismong nag-upload nito tungkol sa kanilang reklamo na di umano ay nag-coordinate sila sa kanilang movement. Sila ay magsuot ng uniforme at ayaw silang padaanin ng mga makikisig, astig, pero mababait na mga marino. Ito ay isang checkpoint, I think somewhere in Cotabato. Ngayon, panoorin natin at lagyan natin ng grade ang mga actuation ng mga tao dito. Kasi ano to ito ay nasa court of public opinion. Sino ang tama? Bakit sabi ng isa siya ay tama? Sa kabilang panig, sabi na bakit sila ang tama. Ngayon, alamin natin sa pamagitan ng pag-usisa dito sa nangyayari na ito. Makarelate ito dahil I also had a similar experience when I was a battalion commander. Matagal na kaming authorized. Hindi lang ito ang lakad namin na nag-uniforme kami sa labas naming kampo. Every time nagkakandak kami ng March 18 anniversary, nag-uniforme kami sa labas, nagkakaroon kami ng motorcade with proper uniform. Puro sir, nung anniversary hindi pa kami dito sa sir. Kaya naguro kami dyan. Yun ang problema. Bakit kayo ang nasa hindi kami pwede? Bakit pag iba pwede? Ano ang ibig sabihin yan? Sabotahe? O ano? Para magkaalaman tayo. So sino gusto niyo pa sabi sir? Para mapaliwanag sir. Si Brigade. Pwede natin sa makausap si Brigade. Si Brigade Commander sir. Nagitawagan eh. Pero sabi din sa pwede naman kayo lagpas dito sir. Pag hindi lang suot yung uniform sir. Pwede kayong bumalik sir na ganito na lang. yan sir. Parang sa inyo ba? Ano sa palagay nyo? Dadaan kayo sa kampo namin, pahubarin namin kayo ng uniform. Parang hindi magandang tingnan. ganun. Andito na kami Sana magkaroon ng pag-uusap tungkol dito. Pero sana, nandito na kami. Bigyan nyo ng konsiderasyon. Kasi lalo na may proper coordination kami. Ano sa palagay nyo? Dadaan kayo sa kampo namin sa Pulyok. Lahat ng dadaan na Marines doon, pahubarin namin ng uniforme. Dahil dadaan kayo sa kampo namin. Ano sa palagay ninyo? Hindi namin i-recognize kung gano'n. Parang gano'n. Sama. Hindi pwede ito. Hindi ganun sir. Pero Tapos tayo, tapos gaganin kayo ito gagawin nyo sa amin. mataas sir. Pwede kayong dumaan sir. Pero nakasigaw sir. Tawagan mo ang official ninyo. Gusto kong makausap. Yun po yung guidance niya sir. Guidance kayo lang ang gumagawa. Kailangan kung may gagawin kayong guidance kasama ang MNLF para alam namin ano ba ang mapagkasunduan natin. Hindi pwedeng ganito kayo lang. Real partnership tayo. Katunayan, meron kaming mga kasamahan nandyan sa AFP, nandyan sa PNP. Sasabihin ninyo, hindi tayo partnership. Pwede na makausap si Brigade. Wala sir, hindi ko mabigay. Kung kayo naman sir.
ibigay niyo sa akin ang contact, Sir, di ko tatawagan. Sir, di ko pwede ibigay, sir. Paano natin makausap dito? Sir, ito yung guidance. Parang sabotahe itong ginagawa ninyo eh. Gusto kong kausapin ng opisyal nyo, ayaw niyo ipag-usap. Bakit? Tayo talaga yan. Hindi ba may... Hindi ba sa cellphone mo lang? Nandiyan si Batcom? Wala po. Pwede makausap si Batcom? Okay, nabasa pa ito ni Batcom eh. Bago ito ni-receive eh. Antayin, si Brigade Commander makaambak? Magpunta dyan sa kampo? Nandyan ang advance party ni Brigade sa kampo? Pero bakit dito yung tropa natin dito? Ayaw kami padaanin. May representative pala dyan si Brigade sa kampo. Tapos kami dito, ayaw kami padaanin. Ito, inabot na namin yung concern nyo. Actually, wala lang problema na. Pero binaba na kasi yung order sa taas. So, ang gusto lang nila ng higher headquarters, balik na lang muna. Kasi ayaw na lang punta kayo, naka-uniform. Ang gusto lang nila kasi natin upper. So, kung gusto nyo, upper, pwede naman. Kasi kami dito, nasa baba lang kami. Wala rin pala kami. Sumusunod lang po kami sa utos, hanggang sa taas. Alam nyo naman sa aming chain of command. So, hindi kami makadecide on our own. So, kung anong ginapa na instruction, at na-coordinate naman yung mga tropa namin dati, di ba? Na huwag mo tumawid na ka-uniform. So, yan na lang natin. Ginagalang naman namin yung assembly at saka gathering. Pero ang concern namin ganun na may instruction sa amin sa taas na gano'n. Wala naman problema eh. Wala kami ginawang proper coordination. So ngayon, ang punto natin dito. So nakikita ko dito, tama ang ginawa ng Philippine Marines na harangin. Ito ay alinsunod na rin sa kautusan, legal na kautusan ng nakakataas o tinatawag na chain of command. At iyon ay yung pag-iwas ng magkaroon ng mga commotion, ng pagpairal ng takot. Halimbawa, ang armado grupo o kaya yung mga naka-uniforme na hindi naman sundalo ay magdaan sa isang community, peaceful community, ay magdulot yan ng takot sa mga ordinaryong sibilyan at dahil na rin yan sa mga nangyayari sa kasaysayan. Hindi naman siguro lingid sa atin na noong Kabatangan Crisis ay nagkaroon ng hindi kanais-nais na pangyayari na kung saan nagkaroon ng atrocities at labanan ang MNLF na tropa at ang pwersa ng Estado, state forces, doon sa Kabatangan sometime in November 2001 when I was still a company commander. At nasundan pa ito noong taong 2013 sa kilalang Zamboanga Siege. Ito yon. Ng MNLF na lumusob sa Zamboanga City na si Ustads Javier Malik. Inuutusan daw ni Miswari si Malik na mag-stand down o patrasin na ang kanilang puwersa. At nakikita natin na sa pangyayari na yun na kung saan ay nagdulot ng pagkawasak ng pamayanan, bangayan ang Christians at mga Moros dahil nagsisisihan na. Nakikita natin sa social media o kaya sa mga gathering ay nagkakaroon na ng distrust na instead na ma-unify natin ang Filipino people after the signing of the peace agreement in 1996 na degrade yung trust and confidence sa isa't isa. Ito ay base sa pangyayari na sa kasaysayan na kung saan ay merong mga nawasak na pamayanan na kagayang Zamboanga City. Iyan ay nangyari din sa Kabatangan noong 2001. So yung mga incident din from that perspective, kung ako ang nasa gobyerno ay talagang sasabihin ko, hindi pwede na may gumagala-gala na lang sa mga communities ng mga uniforme, may mga ranggo at sila ay nagpapakilala na sila ay mga legitimate
uniform servicemen. So, yan. So, sa usapang pangkapayapaan, alam natin yon na mayroong mga recognized camps. Ito ay parehas din sa Moro National Liberation Front at doon sa Moro Islamic Liberation Front na pwede sila doon sa recognized MILF at saka MNLF camp. Hindi pa tuluyan na disarm, yung tinatawag na demobilization, disarmament, and reintegration, DDR ang tawag nan sa parlance ng United Nations, na kung saan ang mga dating rebel groups after na magkapirmahan sa usapang pangkapayapaan ay dahan-dahan sila i-transition into civilian life. Sa hanay ng Moro National Liberation Front ay nagkaroon na ng mga na-integrate. Tama yung sinabi na na-integrate. So yung ano pala yun doon sa mga hindi na-integrate, sila ay pagala-gala kung saan-saan. Supposedly, they should stop being a rebel force. Kasi may usapang pangkapayapaan na hindi na ituturing na kalaban ang pwersa ng Estado, yung mga sundalo, hindi na dapat kalaban. Andun sila sa kanilang community, dahan-dahan silang yumakap sa kapayapaan at kaunlaran. Anong gagawin? Dapat mag-join sa mainstream society. Sa pamamagitan ng pag-gain ng employment, paghanap ng mga employment authorities, yun, kasama naman yun sa package, no? Doon sa usapang pagkapayapaan, paano magkaroon ng livelihood opportunities ang mga dating MNLF rebels at paano ma-integrate sila pabalik sa mga community. Hindi pwedeng manatila sila forever na armadong grupo. And sa aking experience, ay ini-involve ko sila sa aking mga activities. Pero hindi sila pwedeng mag-uniforme. Pinapapasok ko sila sa loob ng aking kampo, nagkakaroon kami ng mga palaro, they are in civilian uniform, at sila ay nakikisali, no? Bilang suporta sa kapayapaan, sila ay sumasali doon sa aming palarong makabayan, doon sa aming madran, nag-enjoy ang lahat, at nakita nila, hindi sila namin iniiwan. Pag usaping community engagement, peace engagement, talagang isinasama ko pati dating BIFF, dating MILF, dating MNLF, mga NPA, doon sa aking area when I was the battalion commander. And I think I was a little bit successful in that end, no? Kasi nakuha ko yung trust and confidence nila. Hindi sila natatakot na pupunta sa aking kampo. Ako rin ay pupunta doon sa kanilang mga communities. I help them in their concerns, to bring their concerns to the local authorities. Meron kaming mga project na electrification para matulungan sila na yung mga bata nila, may kuryente sila paggabi, nagkakaroon sila ng hanap buhay, nagkakaroon sila mga ukay-ukay, may mga karaoke pa sila doon because of our project. Yung energization project na itinulay namin doon sa tulong ni Police Brigadier General Ahmad Mamalinta, na noon ay siyang presidente ng Sokelco o Sultan Kudarat Electric Cooperative. At doon sa ginawa namin, maayos, no? At sila ay talagang sumusunod sa usapan. Pag sabing, pwede kayong bumisita sa kampo, pwede kayong pumunta sa Takurong, do not bring your firearms. Wala nagdadala ng armas. Of course, there was an incident. Sila ay naka-full uniform, naharang sa checkpoint, dahil gusto raw nila magpa-picture doon sa Takurong. So, hindi rin namin pinayagan yon dahil, of course, matatakot yung mga investors, matatakot yung mga kababayan natin na pumupunta doon sa Takurong City at sa Coronadal at maging sa Isulan. So, hindi namin pinayagan at nagtawagan kami nung kanilang commander doon sa area, na doon sila sa unahan ng Buluan, Paglas area, at sinabi namin na hindi pwede na magsuot ng uniforme ang kanilang mga tao magpa-picture doon sa Takurong City. Ang nakakalungkot, sometime in 2019, mag-attend daw sila ng peace rally at sila ay in full uniform at nagdala sila ng mga armas. Kaya sila ay na-disarm. Kasi nag-violate sila ng usapang pangkapayapaan. Nag-violate sila doon sa naging kasunduan na hindi sila magdadala ng armas, walang mag-uniforme, na-disarm sila lahat. Pero pinauwi rin sila, no? Ang ilang armas, lahat ay kinuha at makikita natin dito sa larawan na kung saan
in-account ng tropa ng 40th Infantry Battalion ang napakaraming armas na pag-aari ng tropa ng Moro National Liberation Front dyan sa Dato Paglas. Ngayon, dito, makikita natin, may nahon naman yung mga tropa ng Marines. So kung sa akin, kung bibigyan ko siya ng rate sa pag-handle ng situation, both this lieutenant at saka itong si Major Toledo, lagyan ko siya ng 9.5 out of 10. Maayos ang pakikitungo, mahinahon, hindi nagpapakita na siya ay superior o siga, ngunit kinausap ng mabuti, pinaliwanagan ng mabuti. Kaya, mas maganda ang resulta, no? Walang naging marahas na pangyayari. Dito sa kabilang side, brother, kung i-rate kita, pasiga-siga ka, siga-sigaan mo yung tropa na partners in peace natin, ikaw ang mali, tapos sisigaan mo sila, ipinagpipilitan mo yung gusto, sumusunod lang din sila sa utos na ayon yan sa mga kasunduan. Ang kanilang pinatupad sa checkpoint na walang dadaan ng mga uniformed men aside from the police and the Armed Forces of the Philippines and other uniformed servicemen ay talagang ipapatupad yon. Walang exempted doon. Mayroong mga pagkakataon, yes, may mga pagkakataon na pag mayroong operations sa isang community na kung saan andon ang MNLF, MILF, ililipat ang buong grupo in another place, ang tawag doon Area of Temporary Stay or ATS. Minsan, pinapahakot sa dump truck, minsan pinapasakay pa sa mismong military trucks ang tropa ng either MILF or MNLF para maiwasan yung misencounter. Nangyayari naman talaga yon. Ang tawag doon, repositioning of forces. And it is facilitated by the representatives of both the MNLF or MILF and the Philippine Army na nasa ground. Okay? So, later on, mayroon nang tinatawag na JPST, composed of police, army, MILF, yan. Lahat ng representative andyan na. So kapag may ganyan na repositioning forces, mayroong mga coordination, sila mismo ang naatasan to do the coordination. Pero I don't think, hindi ako naniwala sa'yo, brother, na nag-coordinate ka mabuti. Kasi kung nag-coordinate ng mabuti, ang ibig sabihin nun, kung pumayag man, ay talagang pinalampas na kayo. Kung nag-coordinate kayo, at dumaan pa rin kayo, pero sinabi na ng commander na hindi pwede, ay talagang susundin yon ng mga tropa na nasa checkpoint. Dahil sila rin ay tumutupad lamang sa mga kautusan, legal na kautusan na mula sa nakakataas. Maiwasan natin ang mga misunderstanding at lalo na mag-trigger pa ng kaguluhan kung siguro maging mahinahon tayo, makipag-usap ng mabuti at panatilihin ang pag-alala na maganda na ang inusad ng usapang payapaan, hindi pwede na idaan natin parati sa sakit ng ulo. Siguro ang way forward para sa mga members ng armed groups, kagaya ng MNLF at saka MILF, ay talagang tunay na yakapin ang kapayapaan sa pamamagitan ng dahan-dahan na pag-reintegrate sa mga communities. Hindi pwedeng mag-exist lang tayo bilang MNLF or MILF, bagkus ay pupunta tayo sa mga kapamilya natin, magtrabaho tayo, kung ano man yung mga opportunities na ma-offer ng ating gobyerno. At hindi pwedeng manatili na puro armas ang ating hawak sa araw-araw at nag-uniforme tayo kung hindi naman tayo nakasama doon sa tinatawag na integrated members na ayon din sa usapang pangkapayapaan. Yung mga pinapasok sa police force, kagaya yung meron sa Moro Islamic Liberation Front, meron ding napunta sa army at saka sa police na mga tropa ng MNLF. That was sometime 1997, 1998. At ang iba nga ay naging kasama ko pa sa 33rd Infantry Makabayan Battalion. So, ulitin ko, sa akin, hindi pwede yung
magkalat-kalat, magdaan, magpunta sa mga communities, lalo na sa mga urban centers na nakasuot ng uniforme. Dahil ito ay mag-cause ng commotion, ng takot, ng loss of confidence, lalo na sa mga negosyante natin, dahil mayroon ng mga insidente sa mga nakaraang panahon, nakaraang dekada na kung saan ay nagkaroon ng bakbakan sa pagitan ng armed forces at saka MNLF after the signing of the peace agreement. Ayaw nating bumalik na may mawawasak ng mga pamayanan. Ayaw natin na bumalik na mayroon magkakasakitan. Ang gusto natin ay umusad tayo tungo sa lasting peace na hinahangad ng lahat ng mga Pilipino. Malit na bagay lang yan. Huwag na tayo magtaasan ng boses. Pakiusap lang siguro. Medyo makikiusap ng mabuti. At magkamayan. Hindi pwedeng nobody is yung parang over the other. Partner nga eh. Ang tawag doon, partner. So kung yung isa, tama naman pinapatupad niya, ay wala tayong magagawa. So hindi pwedeng takutin natin na kapag papasok sa inyong kampo, hubaran nyo yung mga Marines, ay hindi talaga papasok ang pwersa ng Estado kung walang proper coordination na kung saan ay mayroong pagsasama na representative sa inyo. O kung tipong huhubaran nyo o disarmahan nyo, hindi pwede yun, hindi papayag. Kaya nga Armed Forces of the Philippines, kasi kung disarmahan ay maging unarmed forces of the Philippines. Hindi pwede yun. Kung partner mo, sila ay ang recognized na members ng pwersa ng Estado, hindi pwedeng disarmahan yun kahit saang banda sa Pilipinas. At kung i-welcome sila, nangyari naman yan sa Palimbang. Papasok doon yung PNP, Army, may mga celebration, welcome naman lahat. Wala namang problema, di ba? Pero kapag ang members ng Moro National Liberation Front pupunta sa kampo ng Philippine Army, pupunta sa 6ID, doon sa Dato Udin Sinsuat, hindi pwedeng mag-uniforme. And that is true also. Pasalamat nga kami. Very doon sa napagkasunduan ang mga members ng Moro Islamic Liberation Front. At sila yung sumasali doon sa aking palarong makabayan, Madran para sa kapayapaan, nung ako ay nasa 33rd Infantry Battalion. Walang personalan, nag-explain lamang. Maraming salamat.